Minsan, hindi natin mapigilan na mapareact sa mga controversial posts na nakikita natin online. Ako si Teacher Sheila at samahan niyo akong pag-usapan natin ang internet trolls. May mga pagkakataon na biktima na pala tayo ng mga trolls o ang tinatawag ko na trouble resident sa online lagi. Sila yung mga tao na sadyang nananakit ng kapwa nila online. Kaya pala minsan, hook na hook tayo sa pagbabasa ng mga away sa comment section at naguguluhan tayo kung sino ba dapat ang ating pagkatiwalaan. Buti na lang at nalaman ko yung mga pinagbabawal na teknik o yung mga hashtag ninja moves nila pagdating online. Una, nagpapalit sila ng pangalan para tiyak na walang makakakilala sa kanila. Pangalawa, ang kanilang mga isinishare ay puro fake news, panlait, negativity, o mga argumento na talaga namang makakuha ng mga likes, shares, at comments. Sila yung mga tao na may mataas na negative social potency o sa madaling sabi ay sa pamamagitan ng pakikipag-away ay nakakuha sila ng atensyon at kasiyahan. Yung iba naman ay ginagawa ito upang may labas ang sama ng loob. Ngunit kahit ano pa man ang rason, hindi pa rin talaga tama ang pangtutrol online. Upang labanan ang online trolling, halina't gawin natin itong mga simpleng bagay na kayang-kaya nating gawin. Una ay huwag na lang natin silang pansinin para naman mawalan sila ng platform na nagre-react at nagre-reply sa kanila. Mawawalan din sila ng gana na ipagpatuloy ang kanilang gawain. Pangalawa, maging mapanuri, mapagmatsyag, matanglawin sa pagsipat ng mga online trolls sa maaaring nakakasalamuhan na pala natin sa internet. At ang pangatlo at pinakamahalaga ay i-block at i-report ang kanilang mga account para naman mabawasan ang ginagamit nila o kaya mawala na talaga sila sa internet. Tandaan na biktima man tayo dito o simpleng mga watchers ng online trolls ay responsibilidad nating lahat na gawing ligtas ang internet para naman ang lahat ay makakapagsabi ng hashtag safe ka dito.